Kamusta mga kasaliksik? Ang ating karagatan ay naglalaman ng mga kakaiba at pambihirang mga nilalang na sigurado akong marami sa atin ay hindi pa nakakaalam kung saan atin ang saliksikin ang ilan sa mga ito na kung makikita mo ay sigurado akong magpapataas ng lahat ng iyong balahibo sa katawan. Kaya mula sa nakakakilabot na isdang may palikpik sa dibdib hanggang sa starfish na kailangang patayin matapos silang makita, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka-nakapangingilabot na nilalang na sa deep sea mo lang makikita. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, monkfish. Hindi mo may tatanggi kung makikita mo ang itsura ng monkfish na ang islang ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa dagat, kung saan mayroon itong malapad at flat na ulo na talagang nagbibigay kilabot sa lahat ng nakakakita rito. Ang mga monkfish ay kadalasang makikita sa sahig ng ating karagatan, kung saan sila madalas na naninirahan. Dulot ng balat ng isda ay tila ba isang bato na ginagamit nito upang magbalat kayo at maghintay sa mga maliliit na isda upang mabilisang makain. Ang palikpik din ng mga monkfish ay parang paa, kung saan nasa dibdib ang mga ito ng hayop na kanilang ginagamit upang makapaglakad sa ilalim ng ating karagatan. Kilala din ng mga monkfish sa kanilang pagkakaroon ng masarap na lasa pag naluto, kung kaya't kahit pa nakakatakot ang itsura ng hayop na ito ay talagang mapanganib silang hulihin. Dahil sila ay agresibo sa mga tao, ay madami pa ding nagtatangkang manghuli ng isda upang lutuin o ibenta. Number 9, black swallower. Alam ba na mayroong maliit na isda na lumalangoy sa ating karagatan na dahil mayroon siyang napakalaking bunganga ay hindi na niyang inunguya ang kanyang mga kinakain, kundi diretsong lunok na lang? Ang hayop na ito ay ang black swallower fish na kadalasang may sukat na nasa 25 cm lamang. Pero kahit na ganito ay kayang-kaya ng isda na kainin ng iba pang hayop na sadyang mas malaki sa kanya, dulot na ang bibig nito ay kayang maging sobrang lapad na kanyang ginagamit upang madaling kainin at mabilis na lunukin ang kanyang mga kinakain, kahit pa sadyang mas malaki ang mga ito kaysa sa kanya. Number 8, Atlantic wolffish. Kung makikita mo ang hayop na Atlantic wolffish ay sigurado akong madali ka nitong matatakot dahil sa nakapangingilabot nitong itsura mula sa asul na kulay nito hanggang sa kanyang matatalim na mga ngipin, ay hindi may tatangging hindi kaaya-aya ang itsura ng hayop. Pero lumaban na kahit pa mukhang nakakatakot at agresibo ang mga Atlantic wolffish ay hindi sila umatake ng mga tao. Ito ay dahil sa ang matatalim ng ngipin ng isda ay ginagamit lamang nito para pag kinagat niya ang mga matitigas na mga hayop sa malalim na parte ng karagatan gaya ng alimango ay hindi ito madaling makakatakas. Mahihain din ng mga Atlantic wolffish kung saan mas pinipili nilang lumayo sa mga tao at maghanap na lamang ng hayop na makakain, kung kaya't makikita talaga na hindi ka dapat bumabase sa itsura upang malaman ang pag-uugali ng kahit na anong nabubuhay, mapatao man o hayop. Number 7, zombie worms. Hindi kagaya ng kadalasan nating description sa mga zombie na mahilig kumain ng utak, ay talagang naiiba rito ang mga zombie worms na naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan, kung saan ang mga uod na ito ay dumidikit sa mga buto ng hayop na namatay sa ilalim ng tubig gaya ng mga balyena at iba pang mga isda na agad nilang kinakain. Ang totoong tawag sa mga zombie worms ay Osedax na nangangahulugang bone eater sa wikang Latin. Pero kahit mapa-zombie worms man o Osedax ay hindi may tatangging perpekto ang pangalan ng uod na ito sa kanyang ginagawang pagkain sa mga patay na hayop. Number 6, viperfish. Ang isa sa pinaka-natatakutang nilalang sa malalim na parte ng ating karagatan ay ang mga viperfish na mayroong matatalim at mahahabang mga ngipin na kanilang ginagamit upang kagatin ang kanilang mga biktima, kung saan dahil sa talim ng mga ito ay talaga namang nahihirapang makawala ang lahat ng hayop na kanilang kinakagat. Dagdag pa dito ay ang kakayanan ng mga viperfish na lumangoy sa bilis na umaabot sa 10 talampakan kada segundo, kaya't madali lamang nilang nahahabol ang kahit na sinong gusto nilang biktimahin. Hindi na din kailangan pang maging aktibo ng mga wolffish sa kanilang paghahanap ng mga isda o hayop na makakain dahil sa kanilang kakayanan na pailawin ang kanilang katawan sa dilim na talagang nagiging dahilan para lumapit ang madaming mga isda papunta sa kanila.
Number 5 is Squidworm. Talaga namang nagulat at natakot kahit pa ang mga eksperto nang una nilang matuklasan ang hayop nito na kanilang tinawag na Squidworm dahil sa kakaiba nitong itsura, kung saan kahit pa nadiskubreng isang uri ng uod ang hayop ay mayroon itong mga katangian na talagang maihahalin tulad sa mga pusit, kagaya na lamang ng kakayanan nitong lumangoy ng malaya, kagaya ng ibang mga isda na talagang madalang lamang makita sa kahit na anong uri ng mga uod. Namumuhay ang hayop nito hanggang sa lalim na halos 10,000 talampakan, kung saan sila kumakain ng mga bakterya at kayang lumaki hanggang sa sukat na 3.2 pulgada. Number 4, Sarcastic Fringehead. Sigurado ako na ang isa sa pinakakakaiba at pambihirang isda na madidiskubre mong naninirahan sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan ay ang Sarcastic Fringehead na mayroong kakaibang kapabilidad ng umanga ng sobrang laki na ayon sa mga eksperto ay ginagawa ng hayop upang magmukha silang mas malaking hayop na kanilang ginagamit upang takutin at intimidahin ang lahat ng lumalapit sa kanilang teritoryo. Pag mayroon pang ang naglalaban na dalawang Sarcastic Fringehead ay hindi sila nagiging agresibo sa isa't isa, kung saan nagpapalakihan lamang sila ng kanilang mga pagnganga, kung saan ang mananalo ay ang maninirahan sa pinag-aawayan nilang teritoryo, habang ang natatalo naman ay aalis at maghahanap ng ibang lugar na matitirhan. Kahit na ganito ay hindi mo pa din dapat isipin na hindi mapanganib ang mga Sarcastic Fringehead, dahil mapamalaki man o maliit na nilalang ay handa silang ipaglaban ng kanilang teritoryo, kung saan kaya din nilang gamitin ang kanilang mahahaba at matatalim ng ngipin kung sakaling hindi matakot ang nilalang na lumalapit sa kanilang tirahan. Number 3, Branded Sea Crate. Kung pamilyar ka sa kalagayan ng ating karagatan, ay alam mo na ang mga igat ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa dagat dahil sa pagiging agresibo ng mga ito. Pero alam mo ba na kahit pa ang mapanganib ng mga igat ay mayroong ding kinatatakutan? Ito ay ang mga Banded Sea Crate, na isang uri ng sea snake na kadalasang matatagpuan sa karagatang Pasipiko. Kung kaya't sadyang madami kang makikitang ganitong uri ng hayop sa ating bansa, pero dapat mong malaman na hindi mo dapat sila hawakan o kahit palapitan, dahil sa kahit na hindi agresibo ang ahas na ito ay sobra silang makamandag, kung saan 10 beses na mas malakas ang kamandag ng mga Banded Sea Crate kaysa sa mga rattlesnake, na naging dahilan para kahit konting dami lamang ng kamandag nito ay kayang-kaya ng pumatay sa mga tao na ginagamit ng hayop para patayin ang kanilang mga mabibiktima, lalo na ang mga igat na kanilang paboritong pagkain. Number 2, Bobbitt Worm. Alam mo ba na mayroong uri ng uod sa malalim na parte ng ating karagatan na hindi mo gugusting dumikit o kahit pa lumapit sa'yo? Ang uod na ito ay ang mga Bobbitt Worm na madalas ay naninirahan ng nakatago sa mga buhangin, kung saan pag mayroong nilalang na lumapit o lumangoy sa ibabaw nila ay mabilis nila itong aatakihin at kakagatin. Ang kagat ng uod na ito ay may kasamang kamandag na kanilang ginagamit upang tunawin ang laman kahit pa ng malalaking mga isda, na talagang magbibigay ng masakit na sugat kahit pa sa mga taong aksidente nilang makagat. Dagdag pa sa kanilang bilis ay ang kanilang matatalim na mga ngipin na kanilang ginagamit upang mabilis na kagatin at patayin ang mga isdang minalas na lumangoy malapit sa kanila, kung saan may mga nakuhanan ng ating video ang mga eksperto na dahil sa bilis ng uod na ito ay nahati sa gitna ang katawan ng isda matapos niya itong atakihin. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto kong makita ninyo ang larawan na ito, kung saan makikita ang isang kakaibang sireno na mayroong napakahabang buntot, kung saan kaysa maging parang kalahating isda, kalahating tao, ay mas nagmukhang kalahating ahas ang sireno na ito. Hindi man nakakasigurado ang mga tao kung tunay o totoo ba ang nahuling sireno, ay hindi pa din may tatanggi na ang nahuling nilalang na ito mula sa ilalim ng ating karagatan ay mayroong kakaiba at nakapangingilabot na itsura. Number 1, Crown of Thorns. Sa dinami-dami ng mga nilalang sa ating karagatan ay sigurado ako na ang hayop na ito na tinatawag na Crown of Thorns ang isa sa pinaka hindi magugusting makasalubong, dahil hindi lamang itsura ang kakaiba at nakapangingilabot dito, kundi pati na rin ang kanyang kapabilidad, kung saan
Ang Crown of Thorns ay isang uri ng starfish na nababalot ng mga tinik sa labas ng kanyang katawan na kung matapakan o makatusok man sa mga tao ay kayang magdulot ng pagkahilo at pagsusuka na posibleng magtagal ng madaming oras na sasabayan din ng pananakit ng katawan na sigurado akong hindi gugustuhin ng kahit na sino sa atin. Sa tuwing nagkakaroon nga ng hayop na ito ay pinahihintulutan ng mga otoridad ng lahat na lumayo at agad na magsabi sa mga opisyalis ng lugar upang agad na mapatay ang nilalang at mapigilan ang pagdami nito na hindi may tatangging posibleng magdulot ng pinsala sa maraming mga tao. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga nilalang ang posibleng madiskubre at makita sa deep sea. Kaya para sa'yo, alin sa mga hayop na ito ang pinakatumakot sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.